sermons, no, dugay ni mahuman, no, kay daghantag pagaisgutan ini, pero this is the first time nung ako gyud nagtudlo sa atong church. Daghang kong giimbitar diri nga magtudlo about sa prophecy, kadumdum siguro mo daghang mga pastor, we invited them to teach about this subject, but now ay nag-ampo ko sa Ginoo nga ako mismo ang magtudlo niini. This is very important, no? Subjects nato nga atong mahibaw-an mga Kristohanon o kita nga mga Kristohanon ahata padulong. No? So dapat ang kita makabaluta unsay gisulti sa Biblia in the future, unsay may tabo sa mga Kristohanon, no? O this is very interesting subject nga atong pagtun-an karon. So abrihin ninyo inyong mga Biblia. I want to open your Bible and open it in Revelation chapter 2, verse 1 to 7. Manindog tapalihog para katong aksyon o katulgon medyo makamata kani tindog. So manindog ta, Revelation chapter 2, verse 1 and 7. No, atong tubag-tubagon sa pagbasa. I'm going to read verse 1 kamo sa 2 hantod mahumanta sa 7. Akong basahon verse number 1. And to the angel of the church of Ephesus write this thing, said he that holdeth the 7 stars in the right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. Verse 2, kamo. Verse number 3, I has born and has patience, and for my name's sake has labored and has not fainted. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and I will remove the candlestick out of his place, except thou repent. Verse number 7, let it go. He that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. To him that overcometh will I come to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong kaayo namo. Salamat ining kahaponon Ginoong imong giallow sa mata ko sa kanamo na makasimba kami diha sa espiritu sa kamatuoran. Lord, tabangi ako magtudlo sa imong pulong nga imong ngalan Ginoo mag-glorify, o tabangi Lord nga walay mga pulong nga magawas sa akong baba that cannot glorify sa imong ngalan o maka-edify sa imong mga katawhan. Lord, help me, Father. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. No, so sa akong giingon, I want to teach about the second coming and the order of events in God's program. Ang Ginoo doon na sa programa sa kapanahunan. Now, what are the karong panahona? Itawag nato ni nga church age. Today is a church age. Diri sa atong nakita dinhi, adunay 7 kind of churches nga imong mabasa diri sa Revelation chapter 2 and chapter 3 in our times today. So, atong gipray ang atong simbahan, makita sa Ginoo nga we are faithful nga iglesia nga nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo. But before that, I'm going to explain dinhi sa picture sa atong screen. Okay? Now, this is the church age. Now, we can read it in Revelation chapter 2 and 3. Okay? So, mo ni atong panahon karon. This is the order of events on God's program. See? So, nakita nato diri, that's the church age. And then we are waiting for the rapture, no? And then ang rapture, pag human sa rapture, doon ay number 3, the 7 years tribulation diri sa kalibutan. You know? Ang diri sa kalibutan, grabe nga mga kasakitan nga matagamtam sa mga tao.
And then kita gi-rapture ta dito sa taas dunay judgment set of Christ. So ang Ginoo manaog siya sa langit, mutabo ta sa kawanangan. So dunay judgment set of Christ, and then all the believers nga nangalagad ka sa Ginoo sa imong gihimo sa Ginoo, so doon na kay rewards nga gihatag sa Ginoo only for the saved in heaven, tong mga luwas, no, kita tagaantag reward dito sa langit, gitawag nag judgment set of Christ. Now ang Ginoo inigbalik niya, dili siya mo abot sa yuta primero, kita mo sugat niya. So ato nang mabasa, we have mga verses dire, 1 Thessalonians 4:16 to 17. So now ang atong ipaabot ang rapture, and then 7 years tribulation. Say 7 years pagbalik na, pag adto na to, pag rapture na to, diri sa kalibutan dunay grabe nga kasakitan. While dito sa langit dunay ang Ginoo, every one of us moatubang ta dito sa Ginoo, and He will give us reward para sa mga luwas. So wala na ta dire. And then sa span of 7 years, adunay judgment seat of Christ, and then the marriage of the Lamb in heaven. Ang church, kita pangasaunon ta sa ni Jesus Christ. Okay, dunay marriage of the Lamb, no, dito sa heaven. It's a big event nga may tabo sa usa ka church. And then number 6, paghuman sa marriage of the Lamb, mubalik ang mga Kristohanon. Kita nga na rapture, no? Kuyog sa Ginoo, mubalik ta sa kalibutan. Okay? Nasabtan niyo? So pagbalik nato sa kalibutan, dunay dako nga mahitabo niini. Adunay number 7. You know, the battle of Armageddon. So ato ni mabasa sa Karaya chapter 14, Revelations 19:17 to 21, unsa man ning battle of Armageddon. Ang nasod sa Israel, so tabangan siya sa tibuok nasod, girahon siya. And then, but during the time, moabot ang kuyog sa atong Ginoo, ang atong Ginoo mo'y muluwas sa nasod sa Israel. And then, during the time, pagbalik sa Ginoo, doon ay may tabo sa Israel, ma-converted sila into Christianity. No, sa kay karon ang uban nila naay nito sa dito sa atagan ni Jim sa Dubai, dunay mga tulo ka Hudiyo nga among nakita dito, they are Christian. No, nagtuon na sila ni Jesus Christ. They are Jew. And then taga Israel sila. Doon na tayo mga missionary karon sa Israel, no, si Soriano, di ba? Nagsuporta niya. Nakaanito siya dire. Doon na siya mga members nga gidala niya dito sa Dubai sa mission conference. And then Dubai ba to day? Sa France. No, sa Italy. I'm sorry. Sa Italy. So, doon na mga Hudiyo nga converted na sa pagka-Christian, but not whole nation. But during this time, ang mga Hudiyo ma-convert na sila into Christianity. And then sulungon sila sa tibuok nasod, ang Ginoo mo'y muluwas nila kay mo balik ta kuyog ang Ginoo, kuyog ta sa Ginoo. And then we have number 9. Pagbalik nato, no, kinaghang nahitabuan ning pagbalik nato, na-convert ang mga Hudiyo, the battle of Armageddon, ang yawa prisuhon siya. Ihulog siya sa bottomless pit. Mahulog siya, can you imagine? 1,000 years. So mahulog siya. Ingon siya ihulog kuno sa kinini ang untay imong mga Bible scholar na grabe nga pagkahulog sa yawa 1,000 years. No, presohon siya. So ang kalibutan during this time, no, ang kalibutan kay giwala ang yawa, gipreso siya, unya ang mga Kristohanon na ata diri nagpuyo sa kalibutan. So nation judge number 10, Matthew 25:31 to 46.
Okay? Now, wala ang yawa, no? Wala nang yawa gipreso. Muhari ta sa kalibutan for 1,000 years. Kita mo ang uban ninyo kapitan, mo'y mayor. Diri kita ibalik sa tubod, no? Pero ang atong term karon pila term sa mayor? 6 years. Can you imagine ang term? 1,000 years? Now, during this time, duha ka klase nga mga tao. Doon ay mga tao nga mudaghan pa sila, gitawag og mortal. Kita mga immortal ta, dili na ta matiguwang. So, mudaghan pa ang mga tao during this time. 1,000 years. So, pero dili malisdan ang mayor, dili malisdan ang kapitan, dili malisdan ang gobernador, dili malisdan ang presidente. Ang mag-role sa kalibutan, no, mga anak sa Ginoo, the Christian, no, mga katauhan sa Dios. So 1,000 years. So basing uban ninyo, dire na mo magkapitan, dire na mo magmayor, 1,000 years. And then pag umanya na, buhian sa Ginoo si Satanas. Satan lost from the pit for a little time. In Revelation 20 verse 7 to 10, no, buhian siya. Pagbuhi niya, iyang konbensyon ang mga tao pagsukol sa Ginoo. Kunya, wala sila nahimo, ang Ginoo mo dipinsa sa iyang katawhan. Kunya, mao na dayon to number 13, heaven and earth are born up. Sunugon. Sunugon sa Ginoo ang kalibutan o ang daan nga langit. And doon na dayoy great white throne judgment. So diha na nato makita sa white throne judgment ang atong mga minahal sa kinabuhi nga wa maluwas. Kani dire kita mo atubang ta sa Ginoo pag rapture sa judgment seat of Christ, every one of us matubang sa Ginoo. Kung say mo nahimo sa Ginoo, and you will receive a reward. Ang uban daghang reward, ang uban gamay ra reward. And then but this time ang muatubang sa Ginoo dinhi unsaved, dili luwas. Nasabtan ninyo? Now, i-judge sila according to their works. Sir, mga tana mo, tanawa lagi. Ano man, according to their works, ito pa ang kaluwasan by works? No. Ibutang sila sa lake of fire. Dili, ang Ginoo, hindi ninyo, ang Ginoo is just. Now, I did not quote a verse, aron madali ta, but ako ning ibalik dayon pag-explain, no, dugay ni mahuman og mga lesson aron atong makuha, but ako lang sang gi-explain ninyo. Now, doon ay mga tao nga mga relihiyoso sila, buutan sila, manggihatagon, pero di sila mutuo nga pinaagi lang sa pagdawat ni Jesus Christ, maluwas sila. The same. They will not be saved. Ano man, kay wala nila gidawat gituhuan nga si Kristo mo ilang maluluwas. Doon na po yung mga tao nga na impierno, grabe yun ka wicked, no? Mga rapists, tulisan. Now, the lake of fire, we believe nga ang lake of fire, lahi ni sa Hades. Ato gituhuan nato nga ang Hades is kung mamatay ka, kung wa kay Kristo, dito ka, daritso sa impierno. Impierno gyapon na siya. Now, I don't know what is the term of others, but sa akong nahibaw, we believe two kinds of hell, Hades and lake of fire. Kanang Hades ba, mura ba provincial jail? Diba kung kamo, makapatay mo, o makasala mo, madakpan mo, nangawat, amo diretso prison. Sa Muntinlupa ba? Ha? Dili, ibutang mo either provincial jail o diya sa municipal jail. Pero pag humana sa kaso, nasistensyahan na kag 20 katuig, ibutang na ka sa Muntinlupa. Di ba? Mosad gihapon. This is their final destination sa mga tao, the lake of fire. So, i-judge sila ang ilang lugar. Natin mabasa sa Biblia, nga ingon ng Ginoo nga inyong magatagamtaman ang pinaka
pait nga silot sa linaw nga kalayo. But actually, sama sa lake, di ba ang lake na ay lake of fire o lake of fire. Okay? I'm speaking about lake of fire. Di ba ang lake na ay mabaw, na ay pagsugod nimo, na ay tagakiting hantod magkalaom, no? Di ba? The same as that, there's a degree of punishment sa mga tao because God is just. Adunay mga tao na imperno sila tungod kay wala sila mutuo sa paagi sa kaluwasan. They are proud nga they can save themselves by doing good works. And that's the reason why they will not be saved. Doon sa mga tao nga grabe gyud grabe gyud kadautan nga mga tao. Well, so depende sa ilang kabugaton, sa ilang sala, dili sila ibutang sa Ginoo sa lake of fire. And then diyan nato makita sa sa great white throne judgment, our loved ones, kada usa nila mo makita nato. Diya ta katapusan ninyo sa Bible nga mo iyak ta. Kaya atong makita ang atong mga minahal sa kinabuhi. Usay nagunahuna ta nga murag dili siguro na, murag okay ra siguro, murag unahuna to mituot ang imperno ug langit, but actually unsa man gyud kagabugaton nimo nga pagtuo nimo sa langit ug imperno? I you truly believe that, ang kaluwasan na agi ni Jesus Christ? Basta murag igo lang ta nagtuo, but dili gyud bugat kaayo nimo nga dili nimo masangyawan ang imong mga minahal sa kinabuhi. This nining panahona, diya nato grabe ang atong pagbasol. Grabe ang atong unahuna nganong wala nato gihimo ang tanan aron ang atong mga minahal sa kinabuhi maluwas. So, and after the great white throne judgment, nasabtan ba ninyo? Okay, so itambog sila sa lake of fire. Okay? Then after that, doon ay gitawag sa Biblia nga New Jerusalem, number 6, eternity in the future, Revelation 21 verse 22. Doon ay gitawag New Jerusalem in Revelation chapter 21 verse 22. New earth in 2 Peter chapter 3 verse 13, Revelation 21 verse 1. Now, wala na ang kalibutan nato, nasunog na. Ang langit gilukot ingon sa Bible, gilukot na, wala na. But God, doon na sa bag-o nga Pinoyanan, gitawag og New Jerusalem and New Earth. They are coexist. Nasabtan ninyo? The question is, kinsa may nagpuyo sa New Jerusalem? Kinsa may nagpuyo sa New Earth? Kinsa may nagpuyo din eh? This is eternity. Now, we have many scripture, mo na akong assignment ninyo. I will not answer that. No, kay lesson mo answer ko. So, amo na usay gidibatihan dito sa office para we can answer this according to the scripture, no? So, mo ni pangutana, kinsa mo puyo sa New Jerusalem, kinsa po mo puyo sa New Earth? Kay duha man, di ba? This place is called heaven na, bago na nga yuta, bago nga langit. And New Earth is the place also sa mga righteous. And there's also the new heaven, New Jerusalem. Now, that's very interesting subject na igsoon ko sa Ginoo. Kaya we know that someday, mubiya na taning kalibutan na, kuhaon ta sa Ginoo, no? And atong makita unsa ka importante kayo masayod ta sa program sa Ginoo. Now naapata sa church age. Atong gihulat ang rapture and all the sign of His coming na ato na makita. Now, we have 7 kinds of churches in our times today. Nga gisulti sa Revelation chapter 2 and Revelation chapter 3. Number 1, that the church of Ephesus. Importante kaayo ni aron atong mabantayan ang atong iglesia nga dili ta mahimong usa ka church nga patay nga iglesia o usa ka church nga lukewarm.
Ang atong gidesire nga ilhon ta sa Ginoo nga usa ka iglesia nga buhi nga nangalagad sa Dios. Now, naaraaning pituta ka iglesia o ang atong goal nga mahimutang faithful nga iglesia. Una, the Church of Ephesus. Now, the church that lost its first love, ingon sa Bible. The church that lost its first love in Revelation chapter 2, verse 4. Aso doon na ito pagbasa sa 1. So 1 lang, kung balik ko sa pagbasa. Unto the angel of the church of Ephesus, write these things, it that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and hast tried them which say they are apostles, are not, and how found them liar, and has borne and has patient, and for my name's sake has labored and has not fainted. Verse number 4. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore, which from thou art fallen, and repent, and do the first work, or else I will come unto thee quickly, and I remove thy candlestick out of his place, except thou repent. So nakita nato din kining church, no? Kining Church of Ephesus, it is ang iyang kinaiya niini para this is a picture of our church sa mga kasimbahanan karon. Kining church, they are hardworking in doctrinal sound. Grabe siya magtuon sa mga doktrina. Grabe sila og Bible study. The members of the church, they know their doctrine. Maayos sila sa mga doktrina sa ilang pagtuo. They reject false teachers. Kabalo sila nga kana dili na kana nga pagtulunan sayop na. They fight the false teachers. But they lost their love for Christ. Pero nawala ang ilang gugma sa Diyos, ang ilang pag-alagad sa Diyos. Maayos sila sa Bible, but they don't want to sacrifice for the sake of souls, for the sake of mission. Now, mga Kristohanon, dapat excited ta mga alagad sa Ginoo. Amen? Jesus, nag-warning nila, he said, remember, repent and do the first work. Now, the first work is about the Great Commission, to preach the gospel to all nations. It's a type of the church today who have spiritually called for mission. Dagad sa mga simbahan karon, maayo kay sa doktrina, maayo kay mugwali ang mga pastor nila. Pero they don't have, the love to sacrifice for others. That's aron ang uban makapadayon sa pagwali sa maayong balita sa tibuok kalibutan. It's a type of church serving God but without passion or love for souls. Kung importante kayo, remember this Church of Ephesus, they are, good in doctrine. Walay problema sa doktrina nila. They fight in the wrong doctrine. They know their stand, they know their Bible, but wala sila'y gugma sa pag-sacrifice para sa mga kalag. Dili sila mga soul winners. Maigsoon ko sa Ginoo, hinaot ang atong church. Bisag kinsa nay pastor diri, magpadayon ta nga mga bigog kalag. Magpadayon ta nga mag-support sa misyon. Kay maunay gipangita sa Ginoo, di ta malimot sa atong first love. We need to love the Lord. We need to obey God. Number 2, the Church of Smyrna. Kini nga iglesia, gi-describe diri nga this is a small church, the persecuted church. Na in Revelation chapter 2 verse 8 and 11, and to the angel of the church of Smyrna, write these things,
set the first and the last, which was dead and alive. I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich. Gingnan sila. Ingon na Ginoo, kabalo ko sa inyong kahago, sa inyong pagpangabunlay, sa inyong kasakitan, sa inyong kapobrehon. Pero dato mo, I know thy blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that you may try it, and you shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, I will give you the crown of life. Verse 11, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcome it shall not be hurt of the sick and dead. Daghang sa mga simbahan karon, they're struggling. They're persecuted. Uban gipreso sila, ang uban gipatay sila. Karon untang April, mo ko sa China. Dito ko mag-Sunday, pero doon ako'y business trip o tuod kay Sabado, Bernes, gusto ko dito ko mag-Sunday. And I contacted one of the Chinese Baptist pastors, and I called them. Ako siyang gingnan, pwede ba ko makasimba din sa China? Ingon siya, Pastor, I'm sorry. Tungod kay kuyaw kayon karon diri sa China. Mahadlok minimo nga amo kang kuyugon kay basig magkinaunsaw niya kay ang mga Chinese nakabalo na sila kinsa ka. Bright ka na sila basta na kay Facebook. Balo na sila nga pastor ka. Dili siya mo pasalig kinsa pastor, wala gay mo dawat nimo dito nga simbahan. Kay tago gid sila kaayo, kay kuyaw kaayo. Presohon ka. Doon ay mga, in Iran, daghang kayong mga small churches dito. Grabe ang mga Kristohanon, but nagpadayon sila. And they're willing to die. Ako po, pag-ingon niya nga, Pastor, okay ra nimo? Basin ba, kay kuya ra ba kayong balaod sa China? Di ra ba kabuhian na yun? Iko, mapriso niya kung 5 katuig ba? Iko, ayaw na lang. Ako minoy na kuyawan. No? Kaya sa una, okay naman sa una, nakaadto sila Pastor Kent, dito sa China, nakahimo silang service, bisa, karon delikado yung kayo, very strict ang gobyerno sa China. Pero daghang mga simbahan dito, pero tago gid sila kaayo. And these churches, they are, grabe ang ilang kasibot sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. One day, nag-travel ni Jima, one of the communist country. Pero sa una pa to, karon ka nga country, communist gihapon, pero dili na kaayo kuan ba? Dili na kaayo kanang stricto. Sa una grabe ka stricto na. Ang simba, ang mustambong sa ilang church, mga 15 ra ka buok, kung 20 na sila, ilang tungaon para napulo lang kay di sila gusto mo daghan. Pero karon kana nga nasod, no, daghan naman. Pwede naman sila mag-service o daghan kay amigo naman nilang Amerika. Pero during that time, neto minijima, lisod pag yung kayo, tagaan ko nila o gift, ino ko nila nga, Pastor, muadto ka ng tindahan na diya sa corner, mukaon mo. Magkakitagay mo babae, nga muna'y kulor sa sadina, sundo ninyo. Niya, duha ka buk ilang gate. Kay dito ra sa sulod mo mag-ilanay. Ang mga Kristohanon kung magtigom, magkumustahanay, enjoy sa fellowship, pero pagawas ganing ang ilang roles, number 1, dili mo dapat mag-ila. Pag makita mo siya, di mo mag-istorya. Para di mo mailhan nga kauban mo. So it's very hard ang ilang kinabuhi. Pero when I preach the church, kay mubo ramang ko magwali, murag, pag human ako wali, naingon sa pastor, can you preach again? Kay dili sila, kay bubo na daw akong wali. Og sa diya, nagtanaw ko sa ilang mga mata, wala gyoy mo kanila, wala bitoy ka ng matuog. Wala gyoy mo kan ba, wala gyoy mo kanang magduka-duka.
sige kog wali to sa mga gagmay nga simbahan, usara gyud nagsigig duka dito. Ang akong asawa. Bisag mo kurap lang ilang mata. Ana gyud kayo sila. Grabe gyud kay ngong grabe ni nga mga lugar. Prisuhon sila kung makitaan sila. One testimony ko na siya nako ang sa ka local sa pastor. My grandfather is a pastor. My father also is a pastor. Akong ingnan siya, aman sila, isa namatay na sila. Kaya every time masapnan sila sa pulis nga nagwali, kulatahon siya, then iprisuhon. Antod namatay ang akong lolo. The same sa akong papa. Wow! Kita kaha kung kulatahon ta. Nay mamato na to. Di na siya mo simba. Makuyawan na ta. Kana ganing maingog. Papahinahon ta. Ay simba, pahina kay kung di ka mo pahina. Pabayro ka na mong 300. Di na kayo ta mo simba. Mo pahina na lang maganing. Hadlok tas purok president. Pero these people, no, they're willing to die. Una makauulaw ni nato. Muna gipasidunggan sila sa Ginoo. Ingnan sila kaning Church of Smyrna. I know the works and tribulation and thy poverty, but thou art rich. I know the blasphemy of them which say they are the Jews are not, but they are the synagogue of Satan. Fear none of these things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that you may be tried, and you shall have tribulation 10 days. Be faithful unto death, and I will give thee the crown of life. So ang karakteristik niya, poor, suffer persecution, but they continue serving the Lord, faithful despite of their hardship. Jesus' encouragement, be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Dapat kita mga Kristohano, no? Diri magud sa Pilipinas, relax kayo ta. Usahay ang inyo pang mama mo tulod ninyong simba. Pag-abot sa simbahan, murag katulgon pa mo. Tagaan pa mo kwarta kung mo simba, tagag allowance. Ang mga taga-SLB, pugson pagpasimba. Pero kining mga lugar nga din doon ay persecution, grabe ang mga Kristohanon. Dili lalim ang ilang gihimo para sa Ginoo. Now, Smyrna is a type of churches today, small, persecuted, but very faithful, willing to suffer because of Christ. Now, number 3, the Church of Pergamos. Lahi po ni nga klase nga church. Now, I'm speaking about the church age. Kay church age matakaron, di ba? So, I want to explain you, aron dili mo may Istanbul sa mga kasimbahanan. So, saan na siya? Kristohano na sila. Kaning nana, kinanas Bible. E ba ni siya, ano man ang mag-away mga Kristohano? Kanang away na po na sa Bible. No, pero kung mag-away, mag-uli na yun. Amen? Ha? Pwede magbulag, pero mga lagad pareho sa Ginoo parehan ni Saul o ni Silas. Now, dito mag-istorya na, ato istoryahan ang Church of Pergamos. Kaning Church of Pergamos, in Revelation 2:12-15, and the angel of the church of Pergamos write these things, set which hath the sharp sword with 2 edges. I know the works, and where thou dwellest, even where Satan sate is, and thou beholdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth. But I have few things against thee, because thou hast dared them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast stumbling block before the children of Israel. Nakadungog mo ni Balaam? No? Who taught Balak para iyang i-course ang mga kaanakan sa Diyos, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. So hast thou also them to hold the doctrine of Nicolaitans, which things I hate. Now, kini ang klase nga church, nagpuyo sila sa wicked environment.
Na sila sa lugar nga wicked nga lugar. Living in a place of strong pagan influence. Ang problema nila, they tolerated the false teaching of Balaan and Nicolaitans, which are their teaching. Kung saan man ang tudlo ni Balaan. Ang tudlo ni Balaam, nagtudlo siya about idolatry. Kung ilan ning siyang ni compromise sila. Eating food, sacrifice to idols. And then kini nga church, gitolerate nila sexual immorality. Gusto sila okay ra ng bayot, okay ra ng tumboy. Hini mo magyapon na sa Ginoo. Muna nasuko ang Ginoo niya, mo ni Balaan nga teaching. And then compromising with pagan practices. Kung sa'y practice sa mga pagsimbag Diyos-Diyos, mausad, ilang isunod. Now, the main ideas of Nicolaitan teaching, living in sin while claiming to be a Christian. Sexual immorality sa okay ra ng bayot, padayon mo sa inyong pagkabayot, padayon mo sa inyong pagkatumboy, okay ra na. Okay ra nang mahulog mo sa tulay. Okay ra, pastor lang yapon. Now, participating in idols worship, abusing Christian freedom. It may also describe leaders dominating or controlling believers. No, kaning Pergamos. Now, the Pergamos church is a type of a church today, live in a place of strong pagan influence, and their leaders dominating or controlling the believers. Na ang leaders murag mo'y tag-iya sa church. Ang pastor dili tag-iya sa church. Dapat ang atong property nakapangalan sa church. Kanang 2 ka hektarya diha, gipalit na sa SLB o 12 million. Kaya tag 600 man per square meter, di ba? Pero amo nang gipipirmahan. Ipirmahan na ba ito na ako, do? Gitransfer ni Ondo ang title sa pangalan sa church. Nga naman, pastor. Kaya kung dili na ako na ipatransbisag ako'y nagpalit, ako nang gidonate sa church, dili church money, kung dili, kaya gipalit na madana sa SLB, 4 hectares, gitunga lang na to, niya akong gihatag, inan ako si Jema, mga anak, among gihatag sa church, nag-sign ko kay basig, patay na ko, bawion ni amamog ni GR, ni Rindel. Kasi mag-away ang church ba? Mag-away. Palayo, simba ko. Wala na mo simbahan. Una nga, ang church dili ni sa pastor. Dapat kinsay pastor dili makabalo siya nga ang pangalan nato sa church. Kaya ka na ba karon nga ang pangalan sa pastor? Na ako'y daghang mga nangailhan ng mga church nga namatay ang pastor, wala na. Ang mga anak, backslider man, wala naman manimba. Ang church, luoy kayo. Orang naka-appear na ba kung amot na to? Gihimo ng hardware. Huwag nahimo ang church. Kay ang pangalan sa ilang papa. Ang papa may pastor. Di gabaligya og hardware. Na hardware na karon. Muna ang church, kaning Church of Pergamos, usan ni sa ilang karakteristik nga ang ilang leader dominating ang controlling the believers. So diri sa ato atong giampo nga kaning atong church, ang pastor mo'y nag-lead niyo, you need to respect the pastor, pero ang pastor dili tag-iya sa church. Amen? Ug ato ning padayonon, let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong kaayo namo. Amat Ginoo nga naamo na nagsugdan kining pagtuon sa imuhang program sa mga panahon. Kami nagatuon karon sa